natin po yan. Ngayon naman, sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan o topic ay yung ating namang relasyon bilang mga Kristiyano dito sa ating mundong ginagalawan. Ayan, basahin nga po natin ang title ng ating message, The Christian's Relationship to the World. Ayan, yung ating ugnayan o relasyon habang tayo ay nandito sa lupa. Kasi habang narito po tayo sa lupa, hindi may iwasan na lagi tayong may interaction. Lagi tayong mayroong connection, no, dito sa sanlibutan. Pero ano ba ang teaching ng Bible pagdating sa isang Kristiyano na namumuhay pa dito sa sanlibutan? Ayan po, kaya yung topic natin is the Christian's relationship to the world. Ayan, ang Bible text po natin, makikita natin sa 1 John chapter 2, verses 15 and 16. At hilingin ko tayo tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita po ng Diyos. So 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready? Love not the world, neither the things that are in the world. And if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it's of the world. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita, tayo saglit manalangin. Heavenly Father, we come to you, Lord, and we pray na i-bless mo po ang iyong salita sa puso ng bawat isa. Alisin mo, Lord, ang lahat ng hadlang, alalahanin, problema, at anxiety sa aming mga puso't isipan, at bigyan mo kami, Lord, ng focus sa pakikinig ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod, itago mo sa iyong likuran, ikaw ang mahayag, ang salita mo, ang pangalan mo, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Amin pong inaangkin ang blessing ng salita ng Diyos para sa bawat isa, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Ayan. Palakpakan po natin si Lord bago tayo maupo. Amen. Ayan, tayo po'y makakaupo na. Ayan, sabi po dyan, love not the world. O huwag nating mahalin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sabi po ni Apostol Juan. Kapag daw po ang isang tao ay nagmamahal sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanya. Sabi nga natin, pag-ibig ng Diyos. No? Ang pag-ibig daw ng Diyos ay wala sa isang taong nagmamahal ng sanlibutan. Sabi nga, ang lahat daw ng nasa sanlibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mata, at ang pride of life is not of the Father. Ito ay hindi galing sa Diyos, bagkos ito ay galing sa sanlibutan. Ayan. Pag sinabi nating sanlibutan, of course, ano po ang nasa isip natin? Itong ating kinalalagyan ngayon. Tama ba? Amen. No? Itong lupa o itong earth, no, na sinasabi natin. But yun yung definition natin ng physical na world o sanlibutan, no? Yung ang background ng ating PowerPoint, globe. Ayan, yung globe mismo, ayan. So meaning, yan yung alam natin pag sinabing na world o sanlibutan. But sa Bible po, sa Greek, no? Ayon sa mga Bible scholars, ang term o ang salitang world ay galing po siya sa Greek word na cosmos. Ayan. Ito ay galing sa Greek word na cosmos. Sabi niyo nga cosmos. Ayan. Ito raw po, it often refers to that vast system of this age which Satan promotes. Ayan. Ito raw po ay tumutukoy sa sistema ng sanlibutan. Hindi lang literally yung mundo o bilog na globe, o hindi lang literally yung tinutungtungan natin na mundo, kundi pag sinabi sa Bible na world,
Ito ay cosmos. Sabi niyo nga, cosmos. Ayan, ang ibig sabihin po ay nagmutukoy ito sa sistema ng sanlibutan na kung saan si Satan ang Diyos ng sanlibutan. Ano sabi po? It consists not only in the obviously evil, immoral, and sinful pleasures of the world, but also refers to a spirit of rebellion, to a spirit of resistance, or indifference to God and His revelation that exists within all human enterprises that are not under the lordship of Jesus Christ. So, sinasabi raw po na bahagi ng salitang sanlibutan ay yung pong mga kasamaan, no? Evil, immoralidad, mga sinful pleasures, no? Hindi lang daw yon, kundi marami pa. Katulad halimbawa ng spirito ng rebellion. Sabihin nga natin, rebellion. Ayan. Sa panahon natin ngayon, parang very rampant yung spirito ng rebellion. Ano po yung rebellion? Yung nagre-rebelde, yung sumasalungat, yung nagpoprotesta, no? Yung nagagalit. Ayan, mga spirit of rebellion yan. Resistance, yung lumalaban, yung mga palaban. Minsan kahit wala sa katwiran, palaban pa rin. Attitude kasi yun. Yun ay spirito, no? Ano pa? O yung indifference to God. Yung ayaw sa Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Yan ay nasa sanlibutan daw po, no? At sabi, anumang bagay dito sa lupa na kung saan hindi kumikilala sa pagiging Lord ni Jesus Christ, yan po ay sakop pa rin ng sanlibutan. So, imagine niyo, napakalawak pala pagka binanggit sa Bible ang salitang world. Doon sa ating binasa, sabi niya ni Apostol Juan, love not the world. So, hindi lang siya physically yung tumutukoy na ating lugar o yung ating panahon, kundi yung mga sistema, yung mga nangyayari, yung mga nakikita natin sa ating paligid na hindi nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Andiyan po ba kayo? Amen. Dito po sa John 15:19, sabi rin ni Apostle John, if you belong to the world, it would love you as its own. Kung ang isang Kristiyano raw ay kabilang, kasama, o kaya ay kasapi ng sanlibutan, sabi, aangkinin tayo ng sanlibutan ito as it is. Pero sabi ni Juan, tayo na mga mananampalataya, you do not belong to the world. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka belong. Ha? Sabi mo ulit sa iyong kabilang katabi, hindi ka belong. Kanino? Sa sanlibutan. Hindi tayo belong, sabi ni Jesus, because I have chosen you out of the world. Ayun ang sabi ni Jesus sa mga alagad. Pinili ko kayo mula sa sanlibutan. And it also applies to all of us, mga kapatid, na bago tayo nakakilala sa Panginoon, tayo pong lahat ay nasa sanlibutan o hawak ng sanlibutan. Amen po ba? Kasi wala pa si Jesus sa buhay natin noon. Tandaan po natin dito sa mundong ito, of course, una si Jesus ang Lord and Savior. Pero pagdating dito sa world, binabanggit din si Satan na God of this world. Kaya lang siya ay small g. Sabi niyo, small g. Ayan. Si Jesus, capital G. So, alam natin, no, from our education na iba ang capital sa small. So, pag sinabing capital G, capital God, mas powerful, mas mataas,
mas makapangyarihan. Pag small g, si Satan, meaning less siya. Mas mababa, mas kaunti, mas hindi pantay. Hindi siya pantay sa ating Panginoong Hesukristo. So sinasabi riyan na siya ang Diyos ng sanlibutan, siya ay naghahari dito sa sanlibutan. Kaya si Jesus, pinili niya tayo. Kinuha niya tayo at inilabas niya tayo sa sanlibutan, not literally, but spiritually. Sabi niya spiritually. No, ibig sabihin, binigyan niya tayo ng regeneration o yung tinatawag na rebirth o born again experience. Yun po yan, no? Pinili niya tayo out of this world. At sabi niya sa John 18:36, "My kingdom is not of this world." Sabi ni Jesus, ang kaharian ko ay hindi dito sa lupa. Nasaan ang kaharian ni Jesus? Nasa heaven, nasa langit. At kung tayo ay pag-aari ni Jesus, tinanggap natin siya as our Lord and Savior, tayo ay magiging pag-aari ni Kristo. Amen po ba? At kung tayo ay sa Kanya, yun na tayo dadalhin sa Kanyang kaharian. At sabi po diyan, sa Romans naman, si Paul ang nagsabi sa Romans 12:2, na do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Na kahit tayo nandito sa sanlibutan, wag daw po tayong makonform o gumaya o maging katulad ng mga taga-sanlibutan. Bagkus, magbago daw po tayo ng isip. Be transformed, no? By the renewing of your mind, baguhin ang pag-iisip, gawing makalangit. Sabi niyo makalangit. No, kasi pag ang focus ng isip natin dito sa mundo, ang tawag sa atin ay makamundo o kaya makalupa. Pero kung ang focus ng isip natin ay sa Panginoon, sa langit, sa mga bagay ng spiritual, ang tawag po ron ay spiritual na pag-iisip o heavenly mindset, no? Na yung ating focus, hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. Sabi rin ng Bible sa Book of John na kahit literally nandito pa tayo sa lupa, though we are here in this world, we are not of this world. Hindi tayo para dito sa sanlibutan. Nangangahulugan na tayo po ay dumadaan lang dito sa mundong ito. At ang ating final destination ay saan po? Saan? Mahina. Saan? Sa heaven. You have to convince yourself, you have to believe in yourself na pupunta kayo sa langit. Kasi kung kayo mismo nagdududa, abay, hindi kayo makakarating doon. Kasi ang pumupunta sa langit, mga mananampalataya, believers in Jesus. Amen. You have to believe in Jesus that He is your Savior and Lord and that He will bring you to His kingdom sa langit. Kailangan, kumbinsido kayo. Kailangan, sigurado kayo. Walang alinlangan. Dahil binigyan po tayo ni Jesus ng assurance of salvation. Katiyakan ng ating kaligtasan. Pero kung hindi ka pa talaga tiyak, meron pang pag-asa na matiyak mo ang iyong kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. At yun ay binibigay ng Diyos sa ating lahat. Amen. Ngayon, habang nandito pa tayo sa mundong ito, tandaan natin, hindi tayo para dito. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging makamundo. Bagkus, tayo nilikha ng Diyos para maging makalangit. Our citizenship, sabi po ni Paul sa Philippians, is in heaven. Sabi mo sa iyong katabi, citizen ka ng heaven. Ayan, no? So, ang ating citizenship, tandaan nyo, una, Pilipino tayo. Pangalawa, kung matandaan na tayo, ay senior citizen na tayo. At pangatlo, heavenly citizen. Kaya yung mga 60 years old pataas, 3 na po yung ating
citizenship. Amen. Yun namang mga bata pa, dalawa lang muna ang citizenship nyo. Filipino and heavenly citizen. Yan. So, habang nandito tayo, yun po yung tinuturo ng Panginoon. Kailangan alam natin na bagaman dito tayo sa lupa, hindi tayo para sa mundong ito. Okay? Now, as we continue, sabi dyan, sa ating age o panahon, in this age, Satan uses the world's idea, sabihin nyo nga, ideas, morality, philosophy, psychology, desires, and government. Ayan, dito sa ating mundong ginagalawan, ito raw po yung mga ginagamit ni Satan para ang tao ay kanyang makuha. Ang mga tao ay kanyang maangkin, madala sa kanyang kaharian. Ano-ano raw po yan? World's ideas, mga ideya ng sanlibutan. Napansin nyo ba ngayon, lalo na sa social media, na ang daming ideya ng tao. At ang mga tao ay lahat may opinion. Pag nag-post ka ng isang post, ang daming comment, ang daming mga nakikisawsaw, nakiki-comment. Naalala ko tuloy si Rexy. Rexy, pag nakikita ko yung vlog ni Rexy, napapailing ako eh. Kasi ang dami, ang daming nagko-comment sa kanya, sa mga vlog niya. No? Minsan, mga kumukontra na ka. No? Ay mga kumukontra. Mabuti na lang din nakikipag-away si Rexy sa social media. Pero ganun ang tao, mahilig mag-comment. Mahilig magbigay ng opinion. Kahit hindi mo hinihingi, bibigay sa'yo. Amen ba? Words, ideas. Ginagamit yan ni Satan para magkagulo-gulo ang mundo. At dito na lang sa atin sa Pilipinas, tignan nyo. Ang gulo-gulo ng ating bansa. Di ba? Sa Facebook ka lang magbasa, maguguluhan ka na Sasakit na yung ulo mo. Hindi mo alam kung alin talaga yung mga totoong comment o kaya yung mga fake. Kasi nandiyan pa rin yung mga fake na mga comments, fake news, etc. World's ideas po yan, nagpo-fall. Morality, philosophies, psychology, desires, and government. Ayan, makita natin na kahit pala government, ginagamit ni Satan. At ano pa ang makikita nyo ginagawa ng kaaway laban sa taong bayan pagdating sa government? Napansin nyo ba na ang government ay, kung titimbangin mo, yung naitutulong at pabigat, alin ang mas marami? Yung tulong o pabigat sa tao, di ba? Walang pinagkaiba po ang government ng time natin ngayon sa time ng Israel nung araw. Nung una silang humingi ng hari kay Propeta Samuel, ang sabi ng Propeta Samuel sa kanila, ba't pa kayo hihingi ng hari? Ang Diyos na nga ang inyong hari. Diba? Pero hindi kontento yung mga tao. Sabi nila, gusto namin kagaya ng mga bansa na katabi natin. May hari sila. Kami walang hari. Gusto rin namin ng hari. Ang sabi ni Propeta Samuel, pag kayo nagkaroon ng hari, dadanas kayo ng hirap. Kasi unang-una, ang hari, nagtatax. Sabi niyo, tax. Ayan. At hindi lang yon, pahihirapan kayo dahil pagtatrabahuin kayo, bibigyan kayo ng mabibigat na trabaho. At hindi nakinig ang Israel at sila po'y giniit nila hanggang sa yun nga, si Haring Saul ang binigay ng Diyos. Now, from that time, from the Bible, even up to our time, pansinin nyo, lalo sa atin sa Pilipinas, ang government hindi nabibigay yung tamang serbisyo sa mga tao. Amen ba kayo ron?
Nagbabayad ka ng SSS, nagbabayad ka ng Pag-ibig. Actually, hindi mo nga binabayad, kinakaltas sa sweldo mo yan, automatic. Sino po ang nakakaltasan? Sa trabaho. Sa ayot sa gusto niya. Hindi po yun voluntary. Mandatory po yun. Kinakaltas po yan. Bibili ka ng pagkain sa Jollibee, bibili ka ng pagkain sa McDonald's, automatic, merong tax po yan. Saan napupunta yung tax natin? Punta ka ng ospital, ma-ospital ka, tutulungan ka ba ng gobyerno para mabayaran yung gamot mo o yung iyong bill? Hindi. Meron tayong PhilHealth. Ano nangyari sa PhilHealth? Gumagana ba ngayon ang PhilHealth? Ha? Gumagana naman. Di salamat pala kung gumagana. No? Pero nako-cover ba ang lahat? Hindi. Meron lang percentage. Yung mga dapat na tulong, hindi talaga dumarating sa tao. Yan yung paraan ni Satan. Ginagamit ang government for the people na mahirapan. Ano po yung ginagamit niya? Bukod dyan, ginagamit din niya, next slide, sabi yung culture, education, science, art, medicine, music. Dami pala, no? Ng sakop ni Satan pagdating sa sanlibutan. Hindi lang yung mga yan, but meron pa, dagdag. Economic system, entertainment, media, religions, sports, agriculture, etc. Ginagamit niya lahat po na yan na binanggit natin for what? Para ano? To oppose God. Sabi diyan, to oppose God, to oppose His people, His word, and His righteous standards. So mga kapatid, lahat ng mga binanggit natin kanina ay hawak ni Satanas yan sa mundong ito. At meron siyang kapangyarihan gamitin ng mga yon para i-oppose ang Diyos, kalabanin ang Diyos, para kalabanin ang mga anak ng Diyos, para kalabanin ang salita ng Diyos, at ang matuwid na katwiran pamantayan ng Panginoon na nakasulat sa Bible. Yan ang purpose ni Satan dito sa sanlibutan. Dahil si Satan ay kaaway ng Diyos. Sabi niyo, kaaway ng Diyos. Kung kaaway siya ng Diyos, kaaway ng Diyos natin, ano sa palagay niyo ang treatment niya sa atin? Kakampi? Kaaway din, dapat, di ba? Sabi mo sa iyong katabi, kaaway ka ni Satan. Tandaan niya na kaaway niyo si Satan. Huwag niyong isipin na kakampi niyo siya o kaalyado niyo siya. Dahil kaaway siya ng Diyos. At ang Diyos na inaaway niya ay Diyos natin. Meron po ako naalala isang kwento. Noong araw pa to, doon sa matatagal na member ng church natin, narinig niyo na ito, kwento ko. Merong isang pastor na tinawag para mag-rebuke sa isang napoposes. No? Merong napoposes na tao na naalihan ng masamang spirito, pinatawag ngayon yung pastor na ito. Pagdating niya sa bahay, doon pa lang sa pintuan, nakipag-appear na yung poses sa kanya. Sabi, appear. Hindi yung pastor, nag-appear naman. Tapos, conversation, parang nakipagbiruan pa, nakipagtawanan pa yung pastor. At pagdating na doon sa ire-rebuke na niya, hindi umaalis. Yung masamang espiritu. Pinagtatawanan lang siya. Palagay niyo bakit? Kasi, naging close sila, maging parang sa simula pa lang, hindi niya trinatong kaaway, yung masamang spirito. Nakipag-appear pa.
appear tayo, sabi pa. So, ano nangyari? Hindi po lumabas yung masamang spirito. Yung pastor ay nabigo na i-rebuke yung masamang spirito. Ano ang lesson doon? Kung tayo ay nasa panig ng Diyos, nasa hanay ng Diyos, nasa side ng Panginoon, kailangan kinakalaban natin ang masamang spirito. Na-share ko sa inyo one time na meron po akong kaklase na nung high school, nagbalik-bayan from Japan. In-invite ako sa bahay nila, parang get-together, catch-up, bonding. Nung nandoon ako, member po siya ng dating daan. At nung nandun siya, balisa siya. Parang hindi siya normal, no? And then, nung medyo malapit na akong umalis or patapos na yung meeting namin, nagsabi siya sa akin. Sabi niya, Neil, merong bumubulong sa akin na patayin daw kita habang nandito ka sa bahay. Sabi niya gano'n. So pagkasabi niya gano'n, agad-agad, naisip ko, si Satanas yun, o masamang spirito, na gusto talaga raw na ipapatay ako habang nandoon na sa bahay nila. So, hindi naman po ako natakot, but nung sinabi niya yon, parang may confirmation sa puso ko na anak talaga ako ng Diyos. Lingkod talaga ako ng Diyos. Na yung palang masamang spirito na dumadalaw sa kanya raw nakikita raw niya at saka nakakausap niya. Galing pa yun ng Japan, ha? Sa Japan, doon siya nakatira may asawa siya, nagbalik-bayan lang siya. Doon daw, meron ganun. Then pagbalik niya rito, andito rin. Kasi masamang spirito, hindi naman niya nangailangan ng passport. Hindi na yan sasakay na eroplano. Amen. Lilipad lang yan. Andito na sa Pilipinas. So, nung sinabi niya yon, karoon ako ng confirmation po na nasa tamang daan ako. Nasa tamang landas ako. Nasa kampo ako ng Panginoon. Dahil si Satanas ay nagagalit at gusto akong patayin. Amen? Hello? So, tandaan po natin, si Satanas ay kaaway ng Diyos, siguradong gagawan din niya tayo ng masama, at tayo naman ay poprotektahan ng Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, asa na tayo? Next slide nga po. Ayan. Ayan. For example po, tingnan natin, yung mga binanggit kanina, no? Si Satan will use medical profession. Basahin nga natin po sabay-sabay. Satan will use the medical profession to advocate and promote the killing of unborn babies. Di ba? Gumagamit siya ng mga medical profession. Ano yan? Yung mga doktor na, anong tawag yan? Nagpe-perform ng abortion. Sabi niyo, abortion. Ayan. May mga taong naniniwala na yung abortion ay hindi kasalanan. No? Pero tayo na mga anak ng Diyos, tayo na kumikilala sa Panginoon, alam natin na the moment na ang isang ina ay maging pregnant, buhay na agad yun, nasa kanyang sinapupunan. Amen. Kahit yan ay 1 day pa lang, 2 days pa lang, weeks pa lang, months pa lang, buhay na yan. At yan ay para i-abort mo, yan ay pagpatay sa unborn babies. Ginagamit ni Satan yung medical doctors. No? Though sa atin, I think hindi legal yan, pero sa Amerika, legal po yan. Legal, ibig sabihin yung mga taong gusto magpalaglag ng anak, pupunta lang sa doktor at magsasabing, pa-abort po ako.
At yun ay ginagamit ni Satan na example, no, na pagpatay. What else? Next slide, ang sabi, example natin sa agriculture, sa pagtatanim. Ginagamit ni Satan ang agriculture to produce life-destroying drugs. Ano yan? Such as alcohol, mga alak, at narcotics, mga sigarilyo, mga drugs. Di ba? Andiyan ba kayo, mga kapatid? Ginagamit ni Satan ang pananim, pagtatanim, agrikultura. Akit, yung mga alak, galing po yan sa pananim. Ang alak ay galing sa ubas. Pero hinahaluan niya ng mga fermented chemicals na nakakalasing at alam niyo naman ang epekto ng alak sa tao. Andiyan ba kayo? Para na ring epekto ng drugs. At tandaan natin, ang ating katawan, sabi ng Bible, ay templo ng banal na Espiritu. At kapag yan ay ginagamitan mo ng alak, pinupuno mo ng alak, ini-intake mo ng drugs, o naninigarilyo ka, mamariwana ka, sinisira mo ang templo ng Diyos. Amen? At yun ang gusto ni Satan, sirain ang buhay ng tao. Kaya mapapansin natin, yan ay mga ginagamit ng kaaway. Ano pa po? Next slide, sabi. Education. Ginagamit din ni Satan ang education. How? To promote ungodly and humanistic philosophy. No? Sa Amerika, tinanggal nila noon yung Bible sa mga school. Kaya naging rampant yung violence. Kaya actually doon nagsimula yung mga estudyanteng namamaril sa Amerika. At dahil na rin sa mga video games, no, na mga may violence, sabi nga natin, naka-influence din yon. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, yung nangyari sa Tacloban, no, sa Leyte, na namaril yung mga estudyante. Sino mag-aakala na mga nag-aaral, mga bata, darating ang panahon, mamamaril, magdadala ng baril sa eskwela. Abay, nung panahon namin, di namin naiisip yun. Hello? Andiyan ba kayo? Panahon namin, ang alam ko, mga estudyante, notebook at saka mga bag lang ang dala. Pero ngayon pala, nagdadala ng mga baril, kutsilyo, at kung ano-ano mga weapons, no? Ginagamit ni Satan yan, education to promote ungodly and humanistic philosophy. Ngayon, usually sa atin, pag elementary, high school, medyo okay pang education. Pero pagdating po ng college, kahit si Ma'am Jean nagkukwento na yung mga estudyante niya sa college, iba na ang takbo ng mga isip. No? Marami na yung mga pilosopo, marami na yung mga hindi naniniwala sa Diyos, marami na yung mga iba-iba na yung ideology nila pagdating sa college. Hindi lahat ng mga college naniniwala sa Diyos. Kaya yun po ang ginagamit ni Satan, no? Pagdating sa education. Now, another slide natin, nakalagay dyan, ginagamit din ni Satan yung entertainment and media to destroy godly standards. Entertainment, di ba? Minsan, yung mga palabas na pinanonood natin, ano ba yung mga nakikita natin sa palabas? Minsan, hindi pang wholesome. Hindi pwedeng panoorin ng lahat. Minsan, may mga eksena, may mga pakita na malalaswa. No? Kaya nga, meron tayong tinatawag na yung pornography. Ginagamit ng kaaway. Violent movies. Sa Facebook, makakapanood ka ng mga walang cut Walang censor pagdating sa Facebook. Yung mga nagbibideo, di ba? Minsan may nagbarilan, may nagpatayan, kinukunan sa video. I-upload sa Facebook. Kahit mga bata mapapanood Walang censorship Di ba?
entertainment and media ginagamit ni Satanas para sirain ang godly standards. So, sabi pong ganun, believers, tayo, sabi niya nga, believers, must be aware that all human enterprises, there is a spirit. May espiritu mga ito. There is a force or power that moves against God and His Word. Sabi po, lahat po na yan ay may espiritu, mayroong kapangyarihan nasa likod. Hindi po yan nagkataon, hindi po yan coincidence o bigla na lang nangyari. Sabi po, the world also includes all man-made religious systems and unbiblical worldly organization. So, tingnan natin po, point by point. Point number 1, sabi po, tandaan natin bilang mga mananampalataya, believers, Satan is the God of the present world system. He controls it along with the host of subordinate evil spirits. So sa mundong ginagalawan natin, hindi lang tayo nakatira dito. May mga masasamang espiritu. At sila ay nasa kalawakan, no? At sila ay kalaban ng Diyos. Sa 2 Corinthians 4:4, basahin po natin sabay-sabay. Ang sabi? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan daw po, ang sabi sa Bible, ang Diyos ng sanlibutan ito, wala iba kundi si Satanas, ay binubulag niya ang isip ng mga tao para hindi maniwala at sumampalataya sa Panginoon. Upang huwag maniwala sa magandang balita, huwag maniwala kay Kristo, at huwag tumanggap kay Kristo. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Diyos kasi natanggal na yung pagkabulag ng Satanas sa ating mga isip at sa ating buhay. Amen. Sino sa inyo nagpapasalamat na kayo ay naligtas na ng Panginoon? Amen. Pero sabi ng Bible, marami pang tao ang bulag hanggang ngayon spiritually kasi binubulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Sa Efeso 6:12, next slide, sabi diyan, basahin natin, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito ng sanlibutan, laban sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa dakong kaitaasan. So yan po yung ating kalaban. Satan, God of this world, at saka ang kanyang mga alipores o yung kanyang mga, anong tawag doon? Minions. Mga minions ni Satan. Ano? So, dito sa mundong ito, yung mga espiritu na yan, ang siyang kumukontrol, humahawak, nangunguna sa isip ng mga tao. At kung ang tao ay hindi pag-aari ni Kristo, sila po yung na-impluensyahan at nakokontrol ng kaaway. Let's continue. Sabi ng point number 2 natin, Satan has organized the world into political, cultural, economic, and religious systems that are innately hostile toward God and His people. Ayan. Ginamit din daw po ni Satan ang politika, ang kultura, ang ekonomiya, maging ang mga relihiyon para kalabanin ang Diyos at ang bayan ng Diyos. So, yan po, no? Kailangan alam natin yan na sa lahat ng area, merong impluensya, merong kapangyarihan ang kaaway na gumagawa, lalo na pag obvious na kinakalaban ng Diyos. Obvious na
hindi makadiyos yung mga paniniwala at sinasabi sa media o sa ating nakikita. Pangatlo po, point number 3, basahin natin sabay-sabay. The world and the true Church are two distinct groups of people. The world is under the dominion of Satan, and the church belongs exclusively to God. Thus, believers must separate themselves from the world. Sabihin nga natin, separate. No? Magkaiba po ang grupo, o meron dalawang grupo, sabi diyan, sa mundong ito, ang grupo ng sanlibutan at ang grupo ng mga mananampalataya ni Kristo. Of course, yung mga nasa sanlibutan, under sa kapangyarihan ni Satanas. Ang mga nasa church ay pag-aari ni Kristo. So, sino muli ang nasa Panginoon? Taas ang kamay. Yan. Kaya lagi natin sinasabi, tayo ay kay Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay sa Panginoon. Lagi natin ang kino-confess kasi naririnig yan ng mga espiritu sa paligid. Alam nila yan kung tayo ay sa Diyos o hindi. Alam nyo ba na nakikita nila yung ating puso? Nakikita nila yung ating actions? No? So pag nakita nila na pumupunta tayo sa church, nakita nila na nag-worship tayo sa church, sabihin nila, oops, huwag nating galawin yan, hindi yan sa atin. Amen ba? Off limits tayo dyan. Hindi natin pwedeng saklawan ang isip niyan. Hindi natin pwedeng i-possess ang body niyan kasi nakikita nilang Holy Spirit sa ating katawan. Andiyan pa kayo. At yun sinasabi ko na pagkikilanlan sa atin. Tayo ay sa Diyos at hindi sa sanlibutan. Ang sabi ng James 4:4, basahin po natin. Santiago 4:4, next slide. Ayan, next slide. Wala yung next slide? Okay, babasahin ko na lang. Sabi po ng James 4:4, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ulitin ko po, daw pong pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay katumbas ng pakikipag-away sa Diyos. Kaya kung gusto natin maging kaibigan ng sanlibutan, automatic magiging kaaway tayo ng Diyos. Amen po ba? Hello? Andiyan ba kayo? Kaya kung tayo ay mahilig o masyadong nakapokus, masyadong ang mind natin, ang ideology natin, ang practice natin, masyadong worldly, yan, magiging kaaway daw po tayo ng Diyos. Kaya tiyakin natin na hindi tayo worldly, no? Ngayon, meron tayong tinatawag po na separation of church and state. Narinig niyo na ba yun? Separation of state and church, no? Ibig sabihin, hindi talaga ito dapat pinaghahalo. Kasi nga, even sa Bible, sinasabi na humiwalay tayo sa sanlibutan. O huwag tayong, thank you, maging makasanlibutan. Ako po ay, alam niyo naman, yung personal belief ko pagdating sa church at saka state, no? Sa mga bagay na sanlibutan at sa gawain ng Diyos. Especially when it comes to politics, sa politika. I believe po na hindi pwedeng pagsamahin ang politika at ang pagiging Kristiyano. Hindi po ako agree na ang isang Kristiyano, isang pastor, ay makaka-impluwensya sa mga taong nasa sanlibutan. Ano ibig ko pong sabihin? Ako'y naniniwala kung ikaw ay Kristiyano at anak ng Diyos, manatili ka sa pananampalataya, sa itinalaga sa iyo na gawain,
pero huwag kang papasok sa sanlibutan. Bakit? Ang impluensya po ng sanlibutan ay napakalakas at napakakapangyarihan. Natingnan po ninyo ang example ng mga Christian and even pastors na nasa politika. Kinakain po sila ng politika. Kasi ang katwiran nila, bago sila pumasok, hindi, kaya namin yung impluensya, kaya namin i-share ang Panginoon sa kanila. At kaya namin silang hikayatin para makakilala sa Panginoon. Yan po ang kadalasang katwiran ng mga pastor, ng mga pumapasok sa politika. Pero, napatunayan na po natin sa ating panahon ngayon na hindi po kaya ng politiko baguhin ang sistema ng sanlibutan. Andiyan ba kayo? I believe especially na pastors are not to be involved in politics. Tingnan po natin yun nangyari. Ito lang kamakailan sa JIL Church. Andiyan ba kayo? Alam natin na talagang grabe yung kumalat na mga comments, no? At saka mga iba-ibang ideas ng mga tao sa nangyari. At syempre, napintasan yung mga nasa politiko, mga taong involved. Una-una, pastor, tapos nasa politika. Congressman Eddie Villanueva. Congressman Pastor Abante. Kilala niyo ba yun? Yan po yung mga pastor, pero congressman din sila. At alam niyo ba, mga congressman, malalaki po ang budget sa kanila ng pamahalaan. Lalo na yung mga, anong tawag natin, yung mga, gaya ng, every seat yan, mayroong, amount na nakatalaga. And of course, ang pinakasikat, si Senator Joel Villanueva. Di ba? May mga pondo po yan. At mas malamang sa malamang na totoo ang mga balita. Kaya po, hindi o lumipat sa kabilang side si Joel. At may kita natin, hindi lang naman JIL lang nasira, pati mga Kristiyanong iba, damay. Ano ba kayo? At ang matindi, pangalan ng Panginoon, nadadamay, nasisira. Imagine niyo yung JIL, Jesus is Lord, sinasabi. Judas is Lord. Di ba? Blasphemy yun. Pamumusong. Kaya hindi talaga effective, hindi talaga ako sasang-ayon ng isang pastor magiging politiko. Hindi talaga po pwede. Kahit na anong galing mo magpaliwanag ng excuses. Bible maliwanag, humiwalay ka sa sanlibutan. Huwag mong akuin, mahalin ang sanlibutan. So, yan po, that's my personal opinion as a pastor. At isa pa, siyempre, ang paglilingkod sa Diyos, pagpapastor, para sa akin, isa full-time job. Hindi po yan part-time, no? Meaning to say, dapat lahat ng panahon mo, oras mo, nasa Panginoon. Pagka pastor ka, tapos businessman ka, pastor ka, ganito ka, hati lagi yung oras mo. Hati ang priority mo, hati ang lahat sa buhay mo. Amen po ba? Alam niyo ba na ang Diyos ayaw na may kahati? Hello? Sabi ng Bible, ang Diyos ay mapanibuguhing Diyos. Gusto niya siya lang ang ating paglilingkod. Sabi ng Bible, you cannot serve two master.
Kailangan itakwil mo yung isa at mahalin mo ang isa. Di ka pwede maglingkod sa Diyos at sa sanlibutan ng sabay. Ibigin mo lang ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Sa ating pagpapatuloy po, next slide, sabi, in this world, believers are strangers and pilgrims. Sabi niyo, strangers and pilgrims. Tayo raw po ay mga manlalakbay lang. Sa 1 Peter 2:11, meron ba dyan, Paul? Ayan, meron po. Good. Basahin natin sabay-sabay. Mga minamahal. Sabay-sabay po. 1, 2, ready? Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng inyong katawan na nakikidigma sa inyong spirito. Yan pong sabi ni Pedro sa mga mananampalataya. Binanggit niya riyan na siya ay isang dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang. Pilgrim and strangers. No? Ibig sabihin, hindi permanente na dito tayo nakatira sa lupa. Tandaan natin, bilang believers, sabi pong ganon, tinawag tayo ng Diyos out of this world. We are called out. Sabi nyo, called out. No? Ang called out, ibig sabihin po ay, yan yung iglesia o yung church. Church are a group of people called out from the world to God. No? Kaya tayo ay called out people, tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan patungo sa Kanya. Believers must come out of the world and not to be conformed to the world. Tinawag tayo palabas, kaya wag tayo magstay at mahalin ang sanlibutan. Next point, sabi, believers should not love the world, believers should overcome the world, believers should hate the world, die to the world, and be delivered to the world. So ito raw po yung kailangan stand natin. Huwag nating mahalin ang sanlibutan, pagtagumpayan natin ang mga bagay ng sanlibutan, kamuhian natin ang sanlibutan, tayo ay mamatay sa kasalanan ng sanlibutan, at ma-deliver tayo. Next, sabi pong ganon, believers, loving the world defiles our fellowship with God and leads to spiritual destruction. So, the moment na mamahalin natin ang sanlibutan, madedefile natin, masisira natin ang fellowship natin sa Diyos at babagsak yung ating spiritual na buhay. Ang tanong, pwede ba ang Kristiyano na maging makamundo? Anong sagot nyo? Pwede bang maging makamundo ang Kristiyano? Sino nagsasabing yes? Taas ang kamay. Sino nagsasabing no? Okay? Pag ang Kristiyano namumuhay ayon sa sanlibutan, yung kanyang isip, yung kanyang lifestyle, yung kanyang ideas, hindi from the Bible, kundi adaptable pa rin sa sanlibutan, yun po ay possible na Kristiyanong makamundo. Ang tawag po sa Kristiyanong makamundo ay carnal Christian. Sabi niyo, carnal Christian. Yan. Meron pong 3 klase ng tao sa mundo: spiritual, natural, at carnal. Spiritual, yung namumuhay para sa Panginoon through born-again Christian. Yung natural, yung hindi pa na born again, hindi pa siya Christian. At yung carnal, naging Christian na siya, pero ang pamumuhay niya ay sa sanlibutan pa rin. So, ang tawag po ron ay carnal Christian. So, yung pong carnal Christian, sabi, masisira ang fellowship niya sa Diyos at babagsak ang kanyang buhay spiritual. Sabi po, it is impossible to love the world and the Father at the same time.
Pag minahal mo yung sanlibutan, matik yan. Kaaway mo na ang Ama sa langit. Kahit i-confess mo, di mahal ko ang Diyos. Pero yung buhay mo ay nasa sanlibutan. Barkada mo ay nasa sanlibutan. Activities mo ay nasa sanlibutan. Pag Sunday, wala ka rin sa church. Nasa sanlibutan ka rin. So magiging kaaway mo ang Diyos sa ayaw at sa gusto mo. Amen po ba? Yun yung paalala sa atin. Next, sabi po, according to 1 John 2:16, merong 3 aspect na binanggit po ron of sinful world, create open hostility to God. Ano po yon? 3 aspect binanggit dyan sa ating text. Number 1 is the lust of the flesh. Sabi nyo, the lust of the flesh. Ito ra po'y tumutukoy sa impure desires and the seeking after sinful pleasures and sensual gratification. Merong paalala dyan si Santiago sa James 1:14. Basahin po natin sabay-sabay. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. So, mayroong tukso. Pag ikaw ay umano sa tukso, tawag ito, sumang-ayon o sumunod sa tukso, yan daw po ang dahilan kaya nagkakasala ang tao. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. Sabihin niyo, naaakit. Meron bang tuksong pangit? Usually, ang tukso ay maganda, pogi, kaakit-akit, ano pa? Kanais-nais, hello? Pera, o diba? Mayaman. May natutukso ba sa mayaman? Yung iba, diba, mga Pilipina na naghihirap, may problema sa pera, pupunta sa internet, papasok sa dating app, makakakilala ng mga Amerikano, German, Canadian, etc., mga puti, at makikipag-chat. Pagkatapos, ihingi ng pera. Andiyan ba kayo? Pagkatapos, ano mangyayari? Ayun. Dahil sa pera, dahil sa pangailangan sa pera, minsan yung iba kahit hindi naman nila gusto, yung iba na papaasawa sila, yung iba na papakasal, no? Pero iba ang dahilan, hindi pag-ibig, hindi pagmamahal, kundi pera. Andiyan ba kayo? At bigla kayong tumahimik. Hello? Pera, no? Next, sabi po, the lust of the eyes. Sabi nyo, lust of the eyes. Pita ng mata. Sabi po, basahin natin, this refers to coveting or lusting for things which are attractive to the eye but forbidden by God. So ito yung mga kaakit-akit, no? Pero hindi kalugod-lugod sa Diyos. Example po niyan, sa lust of the eyes, yun nga, pornography. Hello, andyan ba kayo? Mga bold na palabas sa internet. Ngayon, ang mga bata, kahit mga bata, nakakapasok na sa mga pornography. No? O kaya naman, mga violence in video games. Ano nga yung sinasabi nilang video games na may violente, kaya yung mga bata namamaril? Roblox ba? Ha? Core box. Core? G. Gore box. Oh. See? Hindi ko alam yung box na yan. Ang alam ko lang, P.O. box. So, yung mga box pa lang yan, delikado. Yung mga kabataan, huwag kayong pasok ng pasok sa mga apps. No? Ang alam ko lang nung araw, yung ML.
Yung mga ML dyan, mga nag-player ng ML, andyan ba kayo? Itakwil nyo na yan. Sabihin nyo, hindi naman pastor, entertainment lang yan. Aba, last of the eyes yan. Bahala kayo, managot sa Lord. Basta yan, may paalala tayo. Next, the pride of life. Sabi niya, pride of life. Ayan. Sa pride of life, sabi, this means the spirit of arrogance. Spirito ng pagmamataas, kayabangan. Spirit of pride, self-entitlement, no? That does not recognize God as Lord or His Word as final authority. It is seeking to exalt, glorify, and promote oneself as the center of life. Ito po yung mga gusto ay laging nakasentro sa kanila yung atensyon. Center of, ano tawag yun? Distraction. Center of attraction sila. Laging bida sila kailangan. Sila dapat yung laging nasa spotlight. Sila dapat yung laging tinataas. Yung mga mukha nila yung dapat laging nasa tarpaulin. Nakita na ba kayo? Yung mga kada kanto may mukha ng tarpaulin. Donated by. O kaya this counselor, etc., etc. Ayan. Yan yung mga pride of life na tinatawag. Tutulong sa iba pero kailangan nakapaskil yung mukha nila. Nakapaskil yung pangalan nila. Nasa corridor yung mga pangalan nila. Yan po yung pride of life. Sabi, believers must have no close or intimate fellowship with those who participate in the world's evil system. Ayan o, hindi lang tayo winawarningan ng Panginoon na lumayo, kundi wag din tayo maging close. Sabi niyo, wag tayong close. Sabihin, piliin natin yung kaibigan natin. Baka naman di nga tayo worldly, pero yung kaibigan natin, mga barkada natin, mga corrupt na politician, o kaya yung mga alam natin na bad record or bad influence, alam niyo po, merong kasabihan na birds of the same feather flock together. Hindi ka man magsabi na ginagawa mo yung ginagawa niya, pero kapag lagi mo siyang kasama, mababansagan ka rin na kagaya niya. Amen po ba? Hello? So, tanda natin, we must have no close, intimate fellowship sa kanila na nagpa-participate in the world's evil system. Last and final, sabing ganon, from the world, the true Christian will experience hatred, persecution, and suffering. Using the lures of the world, Satan makes an unceasing effort to destroy the life of the Christian. Sabi ng John 10:10, hindi pa pala last yun, sorry po. John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ng Panginoon, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay at buhay na masagana. Sabi niyo, buhay na masagana. Ayun. So, tandaan natin, ang purpose ng dyablo ay sirain tayo, nakawan tayo, at worse is patayin tayo. Number 8, ito na po yung last pala. The world system is temporary and will be destroyed by God. So huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos ang panalo sa huli. Ang ating Diyos ang victorious in the end. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 10, basahin po natin sabay-sabay. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Sila doon, ay pahirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman. Sabi niyo, magpakailanman. Ano po yan? Forever. So, meron palang forever sa Bible.
Amen ba? Forever nakasama ang Diyos, heaven po yan. Forever na sa impyerno, yan po yung sinasabi na pagdadalhan kay Satanas at sa kanyang mga alipores. Kaya habang nasa salibutan tayo mga kapatid, tanda natin, huwag nating mahalin ang salibutan. Ang Diyos ang mahalin natin. Amen? Maging tapat tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-compromise. Huwag po tayong maging worldly Christian o carnal Christian. Ang isa isip natin, isa puso natin, mga bagay ng Diyos. Unahin natin ang kaharian at ang kalooban ng Diyos sa ating buhay.